Sa isang malamig at maulang gabi, isang itim na sasakyan ang huminto sa isang tulay sa gilid ng Maynila. Isang matagumpay na negosyante na nagngangalang Miguel na isang taon nang namatayan ng anak na babae ang nakarinig ng mahinang iyak. Pagbaba niya, nakita niya ang isang payat na batang babae na nasa 6 na taong gulang, suot ang isang gulanit na damit na may bulaklak at yakap-yakap sa kanyang dibdib ang 2 sanggol na kambal. Halos hindi na sila humihinga dahil sa ginaw. Ang mga mata ng bata na puno ng takot at kawalan ng pag-asa ay sumalubong sa kanyang mga mata, at sa sandaling iyon napagtanto ni Miguel na ang hindi inaasahang pagkikitang ito ay babago sa kanyang buhay magpakailanman. Huminto si Miguel sa gilid ng tulay, pinakikinggan ang iyak ng mga bata. Hinampas ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha, ngunit mas matindi ang paninikip ng kanyang dibdib kaysa sa lamig ng hangin. Sa ilalim ng isang posteng simento nakita niya ang isang munting anyo. Isang batang babae na 6 na taong gulang ang nakaupo sa lupa, iyakap ang 2 sanggol. Dahan-dahan siyang bumaba. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa tahimik na lugar. Nagulat ang bata at mas hinigpitan ang yakap sa kanyang mga kapatid at bumulong, "Mister, wag po ninyo kaming paalisin. Hindi po kami iimik." Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Miguel. Sa kanyang alaala, muling lumitaw ang mukha ng kanyang anak na namatay 1 taon na ang nakalipas dahil sa sakit sa puso. Ang parehong mga matang puno ng takot, ang parehong pakiusap, "Huwag mo akong iwan." Lumuhod siya, sinubukang magsalita ng marahan. "Ineng, anong pangalan mo? Nasaan ang mga magulang mo?" Ibinaba ng bata ang kanyang ulo na tatakpan ng buhok ang kanyang mukha. Walang sagot. Tanging nanginginig na mga kamay ang yumayakap sa mga sanggol. Ang isa ay bahagyang humihikbi, ang isa naman ay tulog na babalutan ng manipis na tela. Si Kuya Ben, ang kanyang tapat na driver at katulong, ay lumapit sa kanila. Natigilan siya sa nakita. 3 bata sa gitna ng lamig at halumigmig. "Diyos ko, kailangan natin silang dalhin sa ospital agad," bulong niya. Tumango si Miguel. Ngunit umatras ang bata sa takot. "Huwag niyo po kaming ibenta, huwag niyo po kaming iwan." Parang punyal na tumusok sa kanya ang mga salitang iyon. Iniabot niya ang kanyang kamay, pinipigilan ang mga luha. "Walang mangiiwan sa inyo. Tutulungan ko kayo. Pangako ko yan." Jasmine, iyon ang pangalan niya. Nang magpakilala siya, tinitingnan ng lalaki. Nang may pag-aalinlangan at pagkatapos lamang ng mahabang katahimikan, ay pumayag siyang kunin nito ang isa sa kanyang mga kapatid. Ang sanggol ay magaan na parang bulak. Tinakpan ni Miguel ang mga bata ng kanyang makapal na jacket at maingat na inilagay sila sa sasakyan. Sumunod si Jasmine, yakap ang isang luma at maruming supot na puno ng mga basahan. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay naging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanatang hindi nila kailanman inakala. Sinalubong sila ng ospital ng matitingkad na ilaw at amoy ng antiseptiko. Nagmamadaling lumapit ang mga nurse sa sasakyan, maingat na inilipat ang mga sanggol sa mga stretcher. Hindi inalis ni Jasmine ang kanyang tingin sa mga kapatid habang nanginginig ang kanyang mga payat na daliri. Naglakad si Miguel sa tabi niya, nararamdaman ng sakit sa kanyang dibdib na muling nabubuhay. Mga alaala ng araw na siya mismo ang bumuhat sa kanyang anak patungo sa ICU. "Kayo po ba ang ama?" tanong ng isang nurse habang kumukuha ng impormasyon? Tumama sa kanya ang tanong na parang kidlat. Natigilan siya, nanginginig ang mga labi. Ngunit tumango siya at pumirma sa mga dokumento para agad na matanggap ang mga bata. Sa likod ng salamin ng silid nakaupo si Jasmine sa isang upuan malapit sa kama. Hinahaplos ang pisngi ng isa sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang mga tingin mababasa ang pagiging mapagbantay, ngunit mayroon ding determinasyon. Tila bapasan niya ang responsibilidad ng isang matanda. Pinagmasdan ni Miguel ang tanawing ito at ang kanyang puso ay nanikip dahil sa isang kakaibang sakit na may kasamang init. Nang tiyakin ng doktor na wala nang panganib sa buhay ng mga bata, gumawa siya ng desisyon. Uuwi sila kasama niya. Umiling lang si Kuya Ben, ngunit nanatiling tahimik. Pumasok ang sasakyan sa isang marangyang bahay, hating gabi na. Ang bahay ay walang tao at malamig. Mula nang mamatay ang kanilang anak, 1 taon na ang nakalipas, wala nang tawanan ng bata ang naririnig doon. Si Isabel, ang asawa ni Miguel, ay nakaupo sa sala, maputla at may mahabang buhok na nakalugay. Tumayo siya nang makita ang kanyang asawa kasama ang mga bata at nanlaki ang kanyang mga mata. "Anong ibig sabihin nito?" Nanginginig ang kanyang boses sa takot at galit. "Nagdala ka ng ibang mga bata sa bahay natin. Hindi ko sila kayang iwan," sagot ni Miguel na may paos na boses, maingat na inihiga ang mga sanggol sa sofa. "Dapat mo silang nakita, mamamatay sila sa ginaw." Ikinuyom ni Isabel ang kanyang mga kamao. Sa kanyang mga mata nag-aalab ang sakit. "Paano naman ako? Naisip mo ba ako na sa bahay na ito naroon pa rin ang anino ng ating anak? Gusto mo ba siyang palitan ng mga anak ng iba?" Narinig ni Jasmine ang bawat salita. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumulong siya sa kanyang mga kapatid. "Kung ayaw nila sa atin, aalisin ko kayo." Narinig ito ni Miguel at biglang lumingon.
Lumuhod siya sa harap ng bata, tinitigan ito sa mata, at marahang sinabi, "Hindi, wala akong gustong palitan. Hindi ko lang kayang dumaan na lang. Kailangan nila tayo tulad ng pagkakailangan natin sa kanila." Tumalikod si Isabel at umakyat sa hagdan, iniwan ang kanyang asawa kasama ang mga batang hindi niya kilala. Itinago ni Jasmine ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at ang mga sanggol ay mahinang umiyak. Nang gabing iyon, walang gumalaw sa hapunan. Nakaupo si Jasmine ng mag-isa na may isang platong kanin, dahan-dahang kumakain, sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Ang mga sanggol ay nakahiga sa mga pansamantalang duyan sa tabi niya. Sinubukang ngumiti ni Miguel, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang mga sanggol upang patahanin sila. "Shh! Huwag kayong umiyak! Nandito ako," bulong ni Jasmine, hinahaplos ang kanilang mga ulo. Pinanood ito ni Isabel at sa isang saglit kumislap sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Nakita niya kung paano ang batang halos paslit pa lamang ay nag-aalaga sa kanyang mga kapatid na may pagmamahal ng isang ina. Ngunit ang puso ni Isabel ay masyadong puno ng sakit at siya'y tumalikod. Ating gabi na nang tahimik na ang buong bahay, sumilip si Isabel sa silid ng mga panauhin. Doon sa tabi ng kama nakaupo si Miguel. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Jasmine na natutulog at may mga luhang kumikinang sa kanyang mga mata. Iyon ang parehong tingin na ibinibigay niya sa kanilang yumaong anak. Idiniin ni Isabel ang kanyang palad sa hamba ng pinto. Halos hindi siya makahinga. Pinapalitan niya siya. Ang isipang iyon ay dumaan sa kanyang ulo. Bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya sa kanyang silid tulugan at ibinagsak ang pinto. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong bahay. "Hindi mo gagawing ampunan ng bahay natin." Ngunit sa oras na iyon, sa ibang bahagi ng lungsod, sa isa pang marangyang bahay, ibang usapan ang nagaganap. Si Marco, ang ama ni Jasmine at ng kambal, ay nakaupo na may isang tasa ng kape, maputla at pagod. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, nalunod siya sa kalungkutan at ang kanyang bagong asawa na si Katrina ay hinikayat siyang kalimutan na ang mga bata. "Hindi mo sila kailangan," malamig niyang sinabi habang hinahaplos ang balikat nito. "Ibigay mo sa akin ang mana at makakalimutan mo na ang lahat." Sa tabi niya ay nakaupo ang abogadong si Attorney Mendoza, handang pekein ang mga dokumento. Nais nilang burahin ang mga bata sa mundo, na para bang hindi sila kailanman umiral. Samantala sa mansyon ng pamilya Reyes, nagsisimula pa lamang ang pakikibaka para sa buhay at karapatan nilang mahalin. Kinabukasan ng mansyon ng pamilya Reyes ay napuno ng panibagong tensyon. Halos hindi nakatulog si Miguel. Buong gabi nakaupo siya sa tabi ng kama ni Jasmine at ng kambal. Pagsikat ng araw, umalingaw-ngaw sa bahay ang iyak ng bata. Dahan-dahang inugoy ni Jasmine ang kanyang kapatid, bumubulong. "Tulog na, Angelo, huwag kang matakot, nandito ako." Nakatayo si Isabel sa may pintuan. Sa kanyang alaala may mga bumalik na tagpo. Dati ang kanilang anak, habang hirap huminga dahil sa sakit ay hinawakan ng kanyang kamay at bumulong, "Inay, huwag kang umalis." Nanikip ang kanyang lalamunan at nagmamadaling umalis si Isabel. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng almusal ay binasag ng pagtunog ng telepono. Sinagot ni Miguel at isang mapanuyang boses ang narinig mula sa kabilang linya. "Mr. Reyes, alam ng lahat na itinatago mo ang sarili mong mga anak. Itigil mo na ang pagkukunwaring isang santo." "Sino to?" Matigas na tanong ni Miguel. "Alex Cruz, isang mamamahayag. Malapit nang malaman ng buong syudad na nagtatago ka ng mga ilegal na tagapagmana." Ikinuyom ni Miguel ang kanyang kamao. Si Isabel na narinig ang usapan ay namutla. Kaya totoo pala, nanginginig niyang sabi. "Mga anak mo, mga batang ito," hindi siya agad nakasagot. Pinatay ng katahimikan ang kanyang pag-asa. Tumayo si Isabel at umalis nang hindi naghihintay ng paliwanag. Nakaupo si Jasmine sa tabi, nakayuko sa kanyang mangkok ng malamig na lugaw na tila takot huminga. Pagtuntong ng tanghali, nagkagulo ang syudad. Isang video ang lumabas sa internet. Isang payat na babae na may gulanit na damit di umano'y nagnakaw ng isang kahon ng gatas ng sanggol sa isang supermarket na may malalaking titik, "Anak sa labas, NG milyonaryo na huling nagnanakaw." Sa mansyon, inihagis ni Isabel ang kanyang telepono sa mesa. "Masaya ka na ba ngayon?" Pinagtatawanan tayo ng buong syudad. Sigaw niya sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Miguel, ngunit matigas na sinabi. "Naniniwala ako sa kanya. Hindi magnanakaw si Jasmine." Narinig ito ni Jasmine at humagulgol. Hindi ko po kinuha yon. Tinitingnan ko lang." "Totoo po." Nang gabing iyon, tinipon ng bata ang kanyang mga basahan sa isang supot at sinubukang dalhin ang kanyang mga kapatid sa likod bahay. "Walang nangangailangan sa atin." "Umalis na tayo," bulong niya. Ngunit sa pintuan nakatayo si Isabel, may luha sa kanyang mga mata. "Huwag kang umalis," bulong niya napaluhod. "Manatili ka, Jasmine, bigyan mo ako ng pagkakataon." Humagulgol ang bata sa kanyang balikat.
Ang pader sa pagitan ng babae at ng kanyang ampon na anak ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon nakatanggap si Miguel ng patawag mula sa korte. Kinabukasan pagpapasyahan ng korte ang kapalaran ng mga bata. Puno ng tao ang silid hukuman. Isang hukom, isang lalaking may uban at matigas na tingin ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng paglilitis. Si Atty. Mendoza may tiwala sa sarili ay ipinakita ang ebidensya sa isang video screen. Ang video na iyon, nagbulungan ng mga tao. Tingnan mo, nagnakaw siya. Ngumisi si Atty. Mendoza. Kagalang-galang na hukom problemado ang mga batang ito. Ang lugar nila ay sa ampunan. Umupo sa silya ng testigo si Ginang Rosales, ang pinuno ng ampunan na tumanggap ng suhol mula kay Katrina. Malamig siyang nagpahayag. Nakita kong inagaw ni Jasmine ang bote mula sa kanyang kapatid, isang malupit na bata. Tumayo si Jasmine, nangingilid ang mga luha. Hindi po totoo yan. Hindi ko po sila sinaktan. Pinapainit ko lang sila sa gabi. Nagbulungan ng mga tao. Hindi na nakatiis si Isabel at tumayo. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Ako mismo ang nakakita kung paano hindi natutulog si Jasmine. Sa gabi inuugoy ang kanyang mga kapatid at hinahati ang huling piraso ng kanin para sa kanila. Natahimik ang silid. Napalingo ng mga tao sa kanya, nagulat na ipinagtatanggol ng asawa ni Miguel ang mga bata. Gusto nang ipagpatuloy ng hukom ang paglilitis. Ngunit biglang tumayo ang isang matandang testigo. Si Aling Nena, isang matandang may puting buhok, dating kapitbahay ng pamilya Santos. Nakasandal siya sa isang tungkod, ngunit matatag ang kanyang boses. Nakita ko kung paano pinalayas ni Marco at ng kanyang bagong asawa ang mga bata sa gitna ng malakas na ulan. Nagmamakaawa ang bata. Itay, wag mo kong iwan. At isinara niya ang pinto. Nagkagulo ang silid. Si Marco na nakaupo sa tabi ni Katrina ay yumuko. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Namutla si Katrina sa galit. Kasungalingan sigaw ni Attorney Mendoza. Walang ebidensya. Magkakaroon ng investigasyon, matigas na sabi ng hukom. Ipinukpok ang kanyang martilyo. Ipinagpaliban ng paglilitis. Mahigpit na niyakap ni Miguel si Jasmine. Nanginginig ito. Ngunit sa unang pagkakataon kumislap sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pag-asa. Kinabukasan hinalughog ng pulisya ang opisina ni Atty. Mendoza. Natagpuan ang mga peking dokumento at mga money transfer sa account ni Ginang Rosales. Ipinakita sa balita ang mga footage. Dinala ang abogado na nakaposas. Inaresto ang pinuno ng ampunan dahil sa panunuhol. Ang mamamahayag na si Alex Cruz na nag-upload ng peking video ay lumabas sa telebisyon. Humihingi ako ng paumanhin kay Mr. Reyes at sa batang si Jasmine. Peking video iyon. Sa mansyon nakaupo si Jasmine sa tabi ni Miguel. Nakatingin ang bata sa screen, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga daliri nito. Ngayon alam na niya na hindi siya bibitawan nito. Samantala si Marco, ang kanyang tunay na ama, ay lumapit sa kanyang anak sa pasilyo ng korte. Namumula ang kanyang mga mata. Jasmine, patawarin mo ko. Nawala sa akin ang ina ninyo at nawala ako sa sarili. Nagkamali ako ng malaki. Bumalik ka na sa akin. Umatras ang bata, kumapit sa manggas ni Miguel. Ayoko pong bumalik, bulong niya. May tatay na po ako. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Marco. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay at lumuhod. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala ng kanyang anak ay nasunog ng gabing iyon nang palayasin niya ito sa gitna ng ulan. Dinala na ng pulisya si Katrina mula mismo sa gusali ng korte. Sumisigaw siya, nagpupumiglas. Gusot ang kanyang buhok. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Dahil sa batang iyan nawala ang lahat sa akin. Maghihiganti ako. Kinuna ng mga mamamahayag ang kanyang pagkahulog sa kabaliwan. Samantala niyakap ni Miguel si Jasmine sa kanyang dibdib at bumulong. Wala nang mananakit sa iyo. Hindi na kailanman. Sa tabi niya ay nakatayo si Isabel, may kargang sanggol sa kanyang mga braso. Sa kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi lamang sakit ang naroon, kundi pati na rin ang isang payapang init. Nang gabing iyon sa bahay na kamakailan lamang ay puno ng kawalan, muling narinig ang tawanan. Ngumiti si Jasmine, nahihiya, ngunit totoo. Tinitigan siya ni Miguel at naramdaman niyang muli siyang naging isang ama. Ang umaga pagkatapos ng paglilitis ay nagdala ng bagong pagsubok. Nagkagulo ang mga pahayagan at mga news site. Sensasyon. Ang mga batang natagpuan sa ilalim ng tulay ay naging sentro ng isang drama sa korte. Ang mga larawan ni Jasmine at ng kambal ay nasa lahat ng dako. Ang ilan ay nagsulat ng munting magnanakaw, ang iba naman ay biktima ng kasinungalingan ng mga matatanda. Nakaupo si Miguel sa kanyang opisina. Nakikinig sa mga tawag mula sa mga shareholder. Kailangan mong lumayo agad sa iskandalong ito, sigaw ng isa sa kanila sa telepono. Bumagsak ang mga stock, nalulugi tayo ng bilyon-bilyon. Tahimik si Miguel pagkatapos ay matigas na nagsalita. Hindi ko ipagkakanulo ang mga bata.
Kung gusto ninyong ibenta ang inyong mga share, bibilhin ko ang mga ito. Ang kanyang mga salita ay parang isang hamon. Ang ilan ay napahiya, ang iba ay nagalit, ngunit wala nang nangahas na sumalungat. Samantala sa mansyon, nakatayo si Isabel sa kusina. Naalala niya kung paano niya narinig noong gabing iyon ang boses ni Jasmine na bumubulong sa kanyang mga kapatid. Huwag kayong matakot, hindi ko kayo iiwan. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, may kumilos sa puso ng babae. Nagluto siya ng simpleng lugaw at siya mismo ang naglagay ng plato sa harap ng bata. Salamat po, bulong ni Jasmine, halos hindi magalaw ang kutsara. Tumalikod si Isabel para itago ang kanyang mga luha. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsisimula nang matunaw ang yelo. Ilang araw ang lumipas, iniharap ng pulisya ang ebidensya ng pamemeke. Ipinakita sa balita ang mga footage. Dinala si Atty. Mendoza na nakaposas. Inakusahan si Ginang Rosales ng pagtanggap ng suhol. Humingi ng paumanhin si Alex Cruz sa harap ng kamera. Nanginginig ang kanyang boses. Tumingin si Jasmine sa screen at hindi makapaniwala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nasa panig niya ang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang bagyo. Nang gabing iyon, dumating muli ang pulisya. Bukas ang pagpapatuloy ng pagdinig sa kustodiya. Maging handa kayo. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang mga dokumento. Niyakap ni Isabel ang mga sanggol, tumango sa kanyang asawa. Kailangan nating lumaban ng magkasama. Mas puno ang silid hukuman. Kumikislap ang mga kamera, nagbubulungan ang mga mamamahayag. Inanunsyo ng hukumang pagpapatuloy ng paglilitis. Wala na si Atty. Mendoza. Bakante ang kanyang upuan. Ngunit ngayon si Marco ang nagsasalita. Mukha siyang pagod. Tila tumanda ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang boses. Ang mga batang ito ay sa akin. Nagkamali ako nang palayasin ko sila. Kumihingi ako ng tawad kay Jasmine. Gusto kong bumalik sila sa akin. Umatras si Jasmine at isinubsob ang mukha sa balikat ni Miguel. Hindi po ako sasama sa kanya, bulong niya. May tatay na po ako. Tinitigan ng hukom si Marco. Ang iyong pagkakamali ay kinumpirma ng mga testimonya. Ang iyong mga salita ay walang gaanong halaga. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha ng mga kamay at umiyak. Ngunit nagsasalita na ang hukom sa mga panig. Susuriin ng korte ang posibilidad na ibigay ang kustodiya kina G at Ginning Reyes. Nagbulungan ang mga tao. Sa unang pagkakataon, tumayo si Isabel at matigas na nagsalita. Pinapatunayan ko ang mga batang ito ay bahagi na ng aming pamilya. Lumingon ang lahat. Naging sorpresa ang kanyang pag-amin. Umiyak si Jasmine at niyakap si Isabel. Ipinagpaliban ng hukom ang huling desisyon hanggang matapos ang pagsusuri. Ngunit sa silid nararamdaman na ang hudyat. Malapit na ang wakas. Ngunit hindi sumuko ang kaaway. Si Katrina na nawala ng suporta sa kanyang galit ay gumawa ng gulo sa harap ng gusali ng korte. Nanginginig ang kanyang mga kamay na nakaposas, kumalat ang kanyang makeup. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Dahil sa batang iyan nawala ang lahat sa akin, sigaw niya nagbabanta. Kinuna ng mga mamamahayag ang bawat salita. Sa mata ng publiko si Katrina ay tuluyan ng naging kontrabida. Nang gabing iyon, hindi natulog si Jasmine. Umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang mga kapatid at dahan-dahang kumanta ng isang oyaye. 1. https www.google URL Zagleich Q gleich https %3a %2f %2f Vertextseise Cloud Google Komlase de doif grounding Apire direct provente IFA Uziaiku Gishasem sievutre x provei Y hoho jafif kix espene TQR gxe YFQDB 0ir FQ Debuzeme cencif 30 și 9 patrulgeleme bebuzeme cencif 30 și 2 Firka ik neven niet te per haneren HXC ka EQFB 3 in alika 5 YYFXI NC5 shio 0 I4 JBS Jets Prozent 3D 2 https www.google.com URL Zagleich Q gleich https %3a %2f Vertextseise Cloud Google Com%2f grounding Apiridirect.2f OZ ZL37D2K SSQH 76W7Z7I19I4DMD0 1ZM1IZAMCGM6YTQ Hen Mac OS OPC 3C2FX F48 UEC 8 M74ZMZZS 6QH4QZU SQATBM X Kilenchane UVN JVHH IVI Kilensven Hetapsch
Sharo Muo QM G V T G G 5 YAI 4 Moy XBA 118 TA Prijs 3D 3 HTTPS www.google.com/uraelsa is gelijk aan EQ is gelijk aan HTTPS prijs 3A Press 2F Press Texas Arch Cloud Google Compre 2F Grounding API Redirect Pre 2 VC FOC Blifukacht Virshupikacht 1 EUR 73 Enang Skewed Shop 8 WAV JT QTMF 9 Javonus Elf LNM JHJ AGQ Isuto ECO6 Code 0 Kvereku. Pumasok si Isabel at natigilan sa may pintuan. Bumalik ang mga alaala. Dati ang kanilang anak ay humihiling din. Inay, kantahan mo pa ako. Hindi ka rin makatulog, tanong ni Isabel ng marahan. Nagulat si Jasmine ngunit tumango. Lumapit ang babae at sa unang pagkakataon ay hinaplos ang kanyang buhok. Ngayon hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ko. Humagulgol si Jasmine at biglang bumulong. Salamat po, inay. Ang salitang inay ay nagpaalab sa puso ni Isabel. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi na pait kundi mga luha ng kalayaan. Kinabukasan nagpatuloy ang mga usap-usapan. Ang ilan ay inakusahan si Miguel ng pagkukunwari ang iba ay hinangaan ng kanyang katapangan. Ngunit ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ipinakita sa balita ang bagong ebidensya. Ang peking video ni Jasmine ay na-edit pala. Kinumpirma ng mga eksperto na pineke ang recording. Biglang bumaliktad ang opinyon ng publiko pabor sa mga bata. Sa mansyon narinig ang unang totoong tawanan. Naglalaro si Jasmine kasama ang kanyang mga kapatid. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang ngumiti ng walang takot. Tumingin si Miguel at bumulong kay Isabel. Tingnan mo, nabubuhay siyang muli. Tumango si Isabel. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ngunit ang pinakamahalaga ay nasa hinaharap pa. Ang huling paglilitis sa korte. Nang umagang iyon, sabay-sabay na lumabas ang pamilya patungo sa gusali. Pinagkaguluhan sila ng mga mamamahayag. Kumikislap ang mga kamera. Mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang kamay ni Miguel. Sa kabilang kamay, yakap niya ang isang lumang teddy bear. Karga ni Isabel ang isa sa kambal. Ang isa ay dala ng isang social worker. Sa silid mayroong tensyonadong katahimikan. Itinaas ng hukom ang kanyang mga mata mula sa mga dokumento. Ngayon gagawin na ang desisyon. Ang mga kaaway ay humina na. Si Katrina ay nakakulong. Si Attorney Mendoza ay nasa ilalim ng investigasyon. Tinanggal sa pwesto si Ginang Rosales. Ngunit nananatili ang tanong. Kanino ipagkakatiwala ang mga bata? Malamig na nagsalita ang taga-usig. Sa kabila ng mga nakakagaang na pangyayari si Mr. Reyes ay hindi nila kadugo. Ang batas ay nangangailangan ng pag-iingat. Tumayo si Miguel. Mababa ngunit matatag ang kanyang boses. Ang dugo ang pamilya ay kung nasaan ang pag-ibig. Isinusumpa ko wala ni isa sa mga batang ito ang muling mapupunta sa ilalim ng tulay. Narinig sa silid ang palakpakan na kinailangang patigilin ng hukom sa pagpukpok ng martilyo. Tumayo si Isabel sa tabi niya. Nawalan ako ng anak na babae at akala ko'y patay na ang puso ko. Ngunit ipinakita sa akin ni Jasmine at ng kanyang mga kapatid na maaari pa palang tumibok muli ang puso ko. Sila ang mga anak ko. Nakaupo si Jasmine na lumuluha. Bumulong siya. Pakiusap po, wag niyo kaming kunin. Sa sandaling iyon, nasa panig na niya ang korte. Ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Magpupulong ang korte. Iaanunsyo ang desisyon bukas. Nang gabing iyon, bumalik ang pamilya sa bahay naghihintay sa katapusan ng kwento. Puno ng kaba ang bahay. Ngunit may pag-asa rin. Natulog si Jasmine na nakasandal kay Isabel. Umupo si Miguel sa tabi sa unang pagkakataon. Sa loob ng isang taon, naramdaman ang init ng isang pamilya. At sa syudad, libu-libong tao ang iisa lang ang pinag-uusapan. Makakahanap kaya ng tunay na tahanan ng munting bata. Maulap ang umagang iyon, makapal na ulap ang bumabalot sa kalangitan. Sa harap ng pintuan ng korte, nagtipon ang mga tao. Mga mamamahayag, mga usisero, lahat ay naghihintay. Sino ang makakakuha ng kustodiya sa mga bata? Lumabas si Miguel sa sasakyan na nakasuot ng madilim na damit. Hawak ni Jasmine ang kanyang kamayakap ang isang teddy bear sa kanyang dibdib. Karga ni Isabel ang isa sa mga sanggol, ang isa naman ay dala ng isang social worker. Pumasok ang pamilya sa silid hukuman sa ilalim ng 12 ng kislap ng kamera. Umupo ang hukom sa kanyang pwesto na tahimik ang silid. Narinig na ng korte ang lahat ng panig, sinuri ang mga ebidensya. Si Attorney Mendoza ay napatunayang nagkasala ng pamemeke ng mga dokumento
Si Ginang Rosales ay tumanggap ng suhol. Si Katrina Santos ay nakakulong. Si Marco Santos ay voluntaryong isinuko ang kanyang karapatan bilang magulang. Nagbulungan ng mga tao. Nakaupo si Marco na nakayuko. Namumula ang kanyang mga mata. Si Katrina na nakaposas ay suminghal lamang. Nagpatuloy ang hukom. Isinasaalang-alang ang mga pangyayari. Itinuturing ng korte na nararapat na ibigay ang kustodiya kina Jasmine, Angelo at Gabriel sa mag-asawang Reyes. Hindi agad naintindihan ni Jasmine ang sinabi. Kumurap siya pagkatapos ay tumingin kay Miguel. Yumuko ito at marahang sinabi, "Ngayon anak na namin kayo magpakailanman." Humagulgol ang bata at niyakap siya ng mahigpit. Lumapit si Isabel, niyakap silang dalawa at bumulong. "May mga anak na ulit ako." Narinig sa silid ang palakpakan. Maging ang ilang mamamahayag ay nagpunas ng mata. Lumipas ang ilang linggo, nagbago ang mansyon ng pamilya Reyes. Kung saan dati ay tahimik, ngayon ay may tawanan. Natututong magbasa si Jasmine katabi si Isabel. Naglalaro si Miguel kasama ang kambal, itinataas sila sa kanyang mga kamay. Isang gabi nagdala si Jasmine ng isang kwaderno mula sa paaralan. May takdang aralin kami na magsulat tungkol sa aming tahanan, nahihiya niyang sabi. Ngumiti si Miguel. "At ano ang isinulat mo?" Binuklat ni Jasmine ang pahina at malakas na binasa. "Ang aking tahanan ay hindi mga pader at hindi kayamanan. Ang aking tahanan ay kung saan hinahaplos ni inay ang aking ulo, hinahawakan ni itay ang aking kamay at ngumingiti ang aking mga kapatid. Ang aking tahanan ay kung saan walang nangiiwan." Ang mga salitang iyon ay nanatili sa katahimikan. Tinakpan ni Isabel ang kanyang mukha ng mga palad, bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Niyakap ni Miguel ng mahigpit ang bata. "Iyan ang pinakamagandang tahanan na maiisip," sabi niya sa paos na boses. Ang tag-araw ay nagdala ng mga bagong kulay. Sa hardin ng mansyon na mulaklak ang mga puno ng mangga at tumatakbo si Jasmine kasama ang kanyang mga kapatid sa gitna ng mga namumulaklak na sanga. Nakatayo si Isabel sa terasa at tinitingnan sila. Sa kanyang puso, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, wala ng sakit, tanging pasasalamat. Lumapit si Miguel at tinakbayan ang kanyang asawa. "Pamilya na tayo ulit," sabi niya. "At iyon ang pinakamahalaga." Ngumiti si Isabel at tumango. Alam niyang hindi mawawala ang mga sugat ng nakaraan, ngunit hindi na nila kokontrolin ang kanyang buhay. At si Jasmine ay tumatawa, hawak ang mga kamay ng kanyang mga kapatid. Para sa kanya, nagsisimula pa lang ang lahat. Meron na siyang tahanan, pamilya at isang hinaharap na hindi niya kailanman pinangarap. At ang araw na sumisilip sa mga ulap ay nagliwanag sa kanilang lahat ng isang malambot at gininto ang liwanag, isang simbolo ng bagong buhay.